Call in with heading, expect clearance on final. Turning base. Ito ang inyong Armed Forces of the Philippines. Moderno, maasahan at kayang lumaban. We find ourselves facing the dangers that we have been trying to overcome for decades. Today we take a giant leap towards ending the threat of communist insurgency in our country once and for all. ¡Arte Malva! ¡Atrás! ¡Nurse! Players, defend their position! I commit myself to work with you, my dear troops, to ensure that these terrorists will have no future in this country. Nasa atin ang buong suporta ng pamahalaan. My command in 3, 2, 1, execute. May kakayahan tayo. Ang tunay na galing ay nasusukat kung paano natin ito gagamitin. Tayo ang magdidikta kung paano natin tatapusin ang laban. Ito ang mga nasimula na. Bumaba na ang mga prenteng gerilya. Tumalikod na ang mga dating sumusuporta. Paubos na ang kanilang mga armas at sandata. Nakalaya na ang mga komunidad sa kanilang komunistang ideolohiya. Nagbalik loob na sa pamahalaan ang mga dati nilang kasamahan. Nalupig na ang mga lider nila. Kilala mo si George Madlos, Menandro Villanueva, Julius Soriano Hiron, Eddie Saramusing, Maria Loida Magpatok, at marami pang iba na naging pundasyon at sandigan ng kilusan na sa kanilang pagkadaig ay tuluyang bumagsak ang samahan. Nagsama-sama na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng NTF-ELCAP, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang ipadaloy ang mga nararapat na serbisyo para sa mamamayan. At higit sa lahat, kumilos na ang taong bayan upang labanan at kondinahin ang kalaban. Marami na tayong naipanalong laban pero hindi pa tapos ang labanan. Base sa kasalukuyang datos, mayroon pang 41 na aktibong prenteng gerilya o 2,546 pa na mga kalaban. Ngunit ito ay mas maliit kumpara sa bilang ng puwersa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas. Mayroon tayong 39,871 na nakadeploy na mga sundalo. Sa madaling sabi, 15 sundalo laban sa isang NPA o 767 na AFP platoons with modern assets laban sa 87 na NPA platoons. Kayang-kaya natin itong mapagtagumpayan. Our Commander-in-Chief has entrusted to us a crucial responsibility to end the local armed conflict before his term ends, and that is on 30 June of 2022. Let us all be mindful to accomplish this task
before the deadline. There is no one in better position to do this but the armed forces of the Philippines. Tapusin na natin ang laban para sa kapayapaan ng ating inang bayan.